Mapagpalang araw muli, andito muli ang inyong lingkod upang magbahagi ng salita ng Diyos para sa kanyang karangalan. At ang ating pag-aaralan ay patungkol sa aklat ng Exodus, na ang ibig sabihin ay pag-alis mula sa salitang Griego. Dito sa aklat na ito, matutungayan natin ang pinakamahalagang kasaysayan ng bansang Israel, ang pag-alis at paglaya nila mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Inilarawan din sa aklat na ito ang ginawa ng Diyos na palayain niya ang Israel at gawing isang bansa. Ang aklat ng Exodus na pangalawang isinulat ni Moises ay naglalaman ng 40 chapters at may dalawang tema. Ang first theme is deliverance and the second theme is the worship. First theme is about deliverance. Ito po ay makikita natin from chapter 1 hanggang chapter 18 in narrative way. And second theme about worship from chapter 19 hanggang chapter 40 in legislative way. From first theme of the book about the deliverance, ito po ay sinalaysay sa 5 parte. Una, ang bondage from chapter 1. Pangalawa, deliverance. Makikita po natin ito sa chapter 2 hanggang chapter 4. Third, judgment. Chapter 5 hanggang chapter 10. Fourth, Passover. From chapter 11 hanggang chapter 13. And fifth, Exodus. From chapter 14 hanggang chapter 18. And the second theme of the book of Exodus about the worship o ang pambatasan. Ito po ay sinalaysay sa 3 parte. Una, ang law. From chapter 19 hanggang 24. Pangalawa, ang tabernacle. From chapter 25 hanggang 33. And yung last, priesthood, na makikita po natin sa chapter 34 hanggang chapter 40. Maiksing pagsasalaysay bago tayo pumunta sa libro ng Exodus sa mga nakalipas na pangyayari. Si Jacob ay may 13 anak at tila mas mahal niya ang kanyang anak na si Jose, kaya ito'y kinapuutan at kinainggitan ng kanyang mga kapatid. At dahil dito nagkaisa ang kanyang mga kapatid na ibenta si Jose sa mga Midianita sa halagang 20 pirasong pila. At dahil dito, ang mga Ismaelitang ito ay dinala si Jose sa bansang Ehipto. At lumipas sa mahabang panahon mula sa pagkakaanlipin ni Jose sa mga Ehipsyo, siya po ay ginawang gobernador ng Ehipto ng Paraon sa tulong ng Diyos. At dahil sa 7 taong tagutom na mangyayari na itinakda ng Diyos, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid na ibalita ito kaagad sa kanilang amang si Jacob at lumipat kaagad sa bansang Ehipto upang sila ay pangalagaan. Ganun nga ang kanilang ginawa. Lahat sila ay 70. Ang mga Israelita nga ay nanirahan sa lupain ng Goshen sa bansang Ehipto at dito lumaki ang kanilang salinlahi. At ngayon, sisimulan natin ang aklat ng Exodus mula sa kabanatang 1. Paglipas ng panahon, namatay si Jose at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga salinlahi. Ngunit, mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain ng Ehipto. At ganun din, nagkaroon ang Ehipto ng isang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ngunit habang inaapi ang mga ito, lalo namang dumarami ang mga Israelita, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Isang araw, pinatawag ng Faraon ang mga kumandro ng Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sangkol at hayaan ninyo mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi nila sinunod ang hari at sila'y kinalugdan ng Diyos at patuloy na dumami ang mga Israelita sa bansang Ehipto. Dahil dito, sa pangalawang pagkakataon, inutos ng hari sa kanyang mga nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi, pangatlong panganay ni Jacob sa asawang si Leah. Sila'y nagkaanak ng isang lalaki at napakaganda ng bata, kaya itinago ito ng ina na 3 buwan. Ngunit nang hindi na siya maaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid naman na babae ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon at nakita niya ang basket, kaya ito'y pinakuha niya sa kanyang katulong. At nang may abot na ng katulong sa prinsesa ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita niya ang batang umiiyak. Naawa siya at ang kanyang sinabi, ito'y anak ng isang Hebreya. Ang kapatid naman ng sanggol ay lumapit sa prinsesa at sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga ng sanggol na iyan. Kaya't sagot ng prinsesa, sige, ihanap mo ako. Kaya't umalis ang batang babae at tinawag mismo ng ina nila. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa sa ginang, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kaya't kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, ito'y dinala ng kanyang ina sa prinsesa at ito'y itinuring na anak nito at pinangalan ng Moises na ang ibig sabihin ay inihawon sa tubig. Lumipas ang panahon at lumaki na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap ng tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. So tumingin-tingin siya sa paligid at nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo.
at tinabunan ito ng buhangin. Kinabukasan, siya'y nagbalik muli at may nakita naman siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreyo? Kaya't sinagot niya si Moises, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Kaya natakot si Moises na marinig ito. At doon din, nabatid niyang may nakakita pala sa ginawa niyang pagpatay sa Ehipsyo at nakarating sa Faraon ito, kaya't ibig niyang papatay si Moises. Ngunit si Moises ay nakatakas at nakarating sa Midian. Lessons, minsan nakala natin tayo ay ligtas na tulad ni Moises dahil hindi nakikita ng ating mga kapwa ang ating mga ginagawang kasalanan o mga pagkakamali. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos ay buhay na siyang laging nakakita at tayo po ay magsusulit lahat ng mabuti o masamang ating mga ginawa. At ang mga kasalanan ay maaaring magbunga ng tatlong bagay, kahihiyan, paghihirap at pagdurusa. Tulad ni Moises, may pagkakataong tayo tumatakas din po sa ating mga pagkakasala o pagkakamali. Remember, another day is a blessing. Mga pagkakataon para ayusin ang sarili, harapin ang problema, talikuran ang kasalanan, humingi ng tawad at tulong sa Diyos upang magkaroon ng tunay na pagbabago. At tulad din ni Moises, tayo rin po ay makakasumpong ng kahabagan ng Diyos sa tunay na pagsisisi at tunay na pagbabagong buhay. At dahil sa pagtakas ni Moises at nakapunta sa lugar ng Midian, siya ay nanirahan sa paring si Jethro na may anak na 7 babae. Tinulungan ni Moises ang mga babaeng ito na sumalok ng tubig sa balon para painumin ang kanilang mga kawan. At pinakasal ng pari na nagngangalang si Jethro ang kanyang anak na si Zipporah kay Moises at sila ay nagkaanak ng isang lalaking pinangalan ng Gerson na nangangahulugang ako'y dayuhan sa lupain ito. At paglipas ng mahabang panahon ay namatay nga ang Faraon. Ang mga Israelita din naman ay patuloy naman na inaalipin ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob at siya'y nahabag sa kanila. Isang araw habang nagpapastol si Moises, nakawan ng biyanang niyang si Jethro, siya'y nakarating sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita niya na ito'y nagliliyab ngunit hindi nasusunog. Nagliliyab ngunit hindi natutuko. Nang lalapit na si Moises upang titigang mabuti, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. At sumagot si Moises ang kanyang sabi, ano po, iyon? Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. At sa pagpapatuloy ng Diyos, ang kanyang sabi, nakita kong labis na pinapahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupain mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Hebuseo. Kaya't papapuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. At sumagot si Moises, ang kanyang sabi, sino po ako upang humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? At ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin din ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Moises sa Diyos, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? At sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. At ang kanyang pagpapatuloy, lumakad ka at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta sa Faraon. Sabihin mong nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng Hebreo. Sabihin mong ang mga Israelita ay kailangan kanyang payagang pumunta sa ilang upang maghandog sa akin. Ngunit ang Faraon ay hindi papayag hanggat di siya ginagamitan ng kamay na bakal. Kaya't paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos ay papayagan na niya kayong umalis. At sa pangatlong pagkakataon, sabi ni Moises sa Diyos, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang kayo ay nagpakita sa akin? Ang sagot ni Yahweh, ihagis mo ang tungkod na iyong hawak sa lupa at ito'y naging ahas. Ang sabi pa niya, hawakan mo sa buntot at ito'y muling nanumbalik sa tungkod. At sa pangalang pagkakataon, ang sabi pa ni Yahweh kay Moises, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib. At ito'y nagkaroon ng isang parang ketong, sakit sa balat. At nang utusan muli ni Yahweh si Moises na ipasok muli sa kanyang damit ang kanyang kamay, paglabas ay ito'y nagbalik sa dati, gumaling na. Ang sabi pa ni Yahweh, kung ayaw ka pa rin pakinggan mula sa pagpapakita ng dalawang himala, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. At sa pangatlong pagkakataon, sabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nahusap ka na sa akin, hanggang ngayon ay pautal-utal pa rin akong magsalita. Kaya't sumagot si Yahweh, ang kanyang sabi, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan upang maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga't lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin.
At sa pang-apat na pagkakataon ang sabi ni Moises kay Yahweh, maaari bang iba na lang ang iyong sukuin? Sumagot si Yahweh, hindi ba't kapatid mo ang Levitang si Aaron? Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin, tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa kanya kung ano ang sasabihin niya sa mga tao. At pagkatapos mangusap ng Diyos kay Moises, siya ay umuwi upang magpaalam sa kanyang biyanan na si Jethro at sinabing siya ay babalik na sa Ehipto dahil sa utos ng Diyos. Pagdating sa Ehipto, siya ay nagpunta sa Paraon kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. At sinabi nila ang mga ipinasabi ni Yahweh. Ngunit, sumagot ang Paraon. Ang kanyang sabi, sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagang kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita. At dahil dito, ng araw ding iyon, ipinatawag ng Paraon ang mga tagapangasiwa ng Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabihan sila ng Paraon na lalong pahirapan at higpitan sa pagtatrabaho ang mga Israelitang naninirahan sa kanilang bansa. Pag-uwi ng mga kapatas ng mga Israelitang ito, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron. Ang kanilang sabi, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito. Nagalit sa amin ang Paraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa ninyo silang dahilan na patayin kami. Kaya nanalangin si Moises, ang kanyang sabi, Yahweh, bakit po ninyo pinapahirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinuko kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang magipag-usap ako sa Paraon, ay lalo niyang pinahirapan ng inyong bayan. Ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. At sumagot si Yahweh kay Moises, ang kanyang sabi, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Ako, si Yahweh, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at ako bilang makapangyarihang Diyos. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya't ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay, paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkakaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako, si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac, ako, at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako, si Yahweh. Sinabi ito lahat ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapan ng kanilang dinaranas. At muli nang usap si Yahweh kay Moises, ang kanyang sabi, pumunta ka na sa Paraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kapag sinabi sa inyo ng Paraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasuko ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at magiging ahas iyon. At tulad na sinabi ni Yahweh ay nangyari nga iyon. Kaya ipinatawag ng Paraon ang mga matatalinong tao at ang mga salamangkero at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. At dahil sa patuloy na katigasan ng puso ng Paraon, ang Diyos ay nagpadala ng mga salot. Ang unang salot na ipinadala ni Yahweh ay naging dugo ang tubig. Ang pangalawa, ang mga palaka. Pangatlo, mga niknik. Pang-apat, ang mga langaw. Ang panglima ay pagkamatay ng mga hayop. Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang puso ng Paraon kaya hindi niya pinayagang umalis upang sumamba sa Diyos ang mga Israelita. Ang pang-anim ay ang mga pigsa. Ang pang-walo ay malakas na ulan na yelo. Ang pang-walo ay mga balang. Ang pang-siyam ay kadiliman sa buong Ehipto. At sinabi naman ni Yahweh kay Moises, isa na lamang na salot ang ipapadala ko sa Paraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. At sinabi ni Moises kay Paraon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki. Mula sa anak na magmamana ng trono ng Paraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay na mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panagoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang paningin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. At bago mapangyari ang huling salot na ito, may ipinapagawa na paghahanda ang Diyos sa mga Israelita, ang pista ng Paskwa. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon ang buwang ito ay siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa ika-14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inaalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainin
kainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Pasko ni Yahweh. At sa pagpapatuloy ni Yahweh ang kanyang sabi, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Ehipto. Ako, si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel. Ang kanyang sabi, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas sa bahay hanggang kinabukasan. Dahil sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Bilang pag-alala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasin niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. At nang masabi ito ni Moises, ang buong bayan ay yumuko at sumamba sa Diyos at umuwi upang gawin ang inutos ni Yahweh. At nangyari na nga ang pang-10 salot. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Paraon at tagapagbana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Paraon ng kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Dahil dito ipinatawag ni Faraon si Moises at si Aaron. Ang kanyang sabi, sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Mula sa Rameres naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang ng 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Nanirahan ang mga Israelita sa bansang Ehipto ng 430 years. Sa huling gabi ng taong iyon, iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto, kaya ang gabing iyon ay tinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. At ang kalansay ng kanilang ninunong si Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. At sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan naman ng haliging ulap, at kung gabi naman ay sa pamamagitan ng haliging apoy. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pakampuhin sa tapat ng Piharitot ng Baal-Zephon upang akalain ng Paraon na kayo'y nagkaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang labasan. Pagmamatigasin ko ang Paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayo'y malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Hinabol nga sila ng Ehipsyo. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita na makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises,
Wala na ba mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala dito sa ilang para dito mamatay? Ngunit tingnan mo ang nangyari. Di ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa'yo na ganito ang aming sasapitin at huwag kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Pagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang inyong lalakarin. Pasusundan ko kayo sa Ehipsyo, ngunit doon ko sila lilipunin. Ang mga Ehipsyo, mga kawal ng Paraon at kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan, sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh. Ganon nga ang ginawa ni Moises, itinapat niya ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakaray tuyong lupa sa pamamagitan ng tubig na parang pader. At na magbubukan liwayway na, ginulo ni Yahweh ang mga Ehipsyo mula sa aliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't kanilang sinabi, umalis na tayo rito dahil si Yahweh na ang ating kalaban. At sinabing muli ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ko naman ngayon ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe. Gayon nga ang nangyari, nanumbalik sa dati ang dagat at nalunod lahat ng Ehipsyo. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinadaanan sa pagitan ng tubig na pader. At dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh sa mga Israelita, nagkaroon sila ng takot kay Yahweh at sumampalataya sa Kanya. Sa kanilang patuloy na paglalakbay, sila ay umalis mula sa dagat na pula at tumungo sa ilang ng Sur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa rin silang nakikitang tubig. At nang sila ay makarating sa batis ng Mara, hindi nila mainom ang tubig dahil ito'y mapait. Kaya muling nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ang kanilang sabi, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito'y humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman ni Yahweh ang isang putol na kahoy at ito'y inihagis niya sa tubig at nawala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi ng Diyos, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinmang mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. At pinagalingan ng Diyos ang tubig at sila'y nakainom ng tubig. At sa kanilang pagpapatuloy na paglalakbay, sila ay nakarating sa ilang ng Shin. Muli, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Ang kanilang sabi, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin ay mamamatay kami sa gutom. At pagkatapos may pag-usap muli ni Yahweh kay Moises, ang sabi nila sa mga Israelita, narinig ni Yahweh ang inyong mga reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. At sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Ganun nga ang nangyari, ang mga Israelita ay nakita ang kaluwalhatian ni Yahweh sa gawin ng disyerto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila, sa pagtakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang akong si Yahweh, ang kanilang Diyos. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw ng nakalaan kay Yahweh. Lutuin ninyo ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay tira ninyo para bukas. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ngunit na ikapitong araw na, ay may naroon pa rin sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh, hanggang kailan kayo susuway sa aking mga utos? Word for today, mana. Ito ay tinatawag sa pagkain pulot nila na bigay ng Diyos at kinain nila ito sa loob ng 40 years hanggang sila ay makarating sa lupain na pangako sa Kanaan. At sa
pagpapatuloy ng paglalakbay ng mga Israelita, sila ay nagkampo sa Refidim at walang tubig dito. Kaya muli, nagreklamo at nagalit ang mga ito kay Moises. Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ang kanyang sabi, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Kaya sumagot si Yahweh, ang kanyang sabi, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at ihihintayin ko kayo sa malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubuka ng tubig na maiinom ng tao. At ganun nga ang nangyari. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim pa rin, sila ay sinalakay ng mga Amalekita. Kaya sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pagpaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol kasama sina Aaron at Hur. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Ngunit kapag ito'y nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Ngunit nangawit na ang mga kamay ni Moises, kaya si Aaron at si Hur ay kumuha ng isang bato at pinauupo roon si Moises habang hawak nila ng pataas ang kamay nito hanggang lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Joshua ang mga Amalekita. At nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Nabalitaan naman ni Jethro na biyanan ni Moises ang ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita kung paano inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro din ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwin ni Moises sa Midian kasama ang dalawa nilang anak, si Gersom at si Eliezer. Isinama ni Jethro ang mga ito at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. At sa kanilang pagkikita, isinalaysay ni Moises sa kanyang biyanan na si Jethro ang lahat na ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ito ni Jethro, tinanong niya ito, bakit mag-isa mong ginagawa iyan? At maghapong nakapaligid ang mga tao. Hindi dapat ganyan ang iyong gawin. Pinapahirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ito ang kanyang naging payo. Ikaw, Moises, ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin at magpapaliwanag ng kanilang dapat gawin. Ngunit, pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, sa daan-daan, sa 5-50 at 10-10. Sila ang bahalang humatol sa maliliit na usapin. Pinakinggan ito ni Moises at sinunod, at sa gayoy si Jethro ay umuwi na sa kanyang sariling bayan. Sa pagpapatuloy na paglalakbay ng mga Israelita, sila ay nakarating sa ilang ng Sinai. Noong unang araw ng 3 buwan, buhat nang umalis sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang magipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinira. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at ng isang bansang Israel. Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sabihin mo sa mga Israelita na ihanda nila ang kanilang mga sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo na huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Dahil sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. Kinaumagahan ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok at nayanig ang bundok. Pinakyat niya si Moises at pagkatapos nilang mag-usap, si Moises ay bumaba at sinabi niya sa mga Israelita, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, ako, si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang mga Israelita ay kagagaling pa lamang sa Ehipto, ang lupain ng maraming Diyos-Diyosan at maraming Diyos. Nang sabihin ng Diyos sa mga Israelita na sumamba at maniwala sa Kanya, ito'y hindi mahirap para sa kanila dahil ito'y idaragdag lamang nila sa kanilang mga Diyos na listahan. Ngunit,
Nang sabihin niya na hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, iyon ang mahirap na tanggapin ng mga Israelita, kaya ito ang ginawang unang utos ng Diyos. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, di sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbubuing Diyos. Pangatlo, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Pang-apat, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Panglima, igalang mo ang iyong ama't ina. Pang-anim, huwag kang papatay. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. At ang panghuli, huwag kang magnanasang angkinin ang sambayanan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, ang aliping lalaki o babae, mga baka, asno o anumang mga pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita na marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at usok sa bundok. Sila'y nanatiling nakatayo sa malayo. At nang lumapit sa kanila si Moises, ang kanilang sabi, ikaw ang magsalita sa amin at magikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka'y mamatay kami. Sumagot si Moises, ang kanyang sabi, huwag kayong matakot, sinusubok lamang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Ang lahat na inutos ni Yahweh kay Moises ay sinabi niya sa mga Israelita. At ang mga ito na may sabay-sabay na sumagot, lahat ng inuutos ni Yahweh ay susundin namin. Kaya isinulat din ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maaga-maaga silang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin at pinatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa may pagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo na pinatay ng hayop ay ilalagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ay siyang katibayan ng pagkikipagtipang ginawa sa inyo ng kautusang ito. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ang kanyang lingkod na si Joshua. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap at ng ikapitong araw si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. At sila'y nanatili sa bundok ng Sinai ng 40 araw at gabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipagpagawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Dapat sundin ng mga Israelita ng huwaran ang pagtatayo ng sanktuaryo ng eksakto bawat detalye dahil ito ay mismong magtuturo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng banal na Diyos sa gitna nila. Nakapaloob dito sa tabernakulo ang kabal ng tipan. Ito ang trono ng Diyos kung saan siya magipagpulong o magipag-usap kay Moises. At dito nakalagay ang 2 tapyas na bato ng kasunduan. Makikita rin natin dito sa tabernakulo ang takip ng pagbabayad sala o luklukan ng awa na yari sa puro ng ginto o ang tinatawag nating mercy seat. Ang kerubin ay tagapangasiwa ng banal na lugar. Kikita din natin dito ang table of the bread of the presence, the golden lampstand at yung curtain. Ang curtain o ang kurtina, ito ay naghihiwalay sa 2 sagradong silid at tabernakulo, ang banal na lugar at ang kabanal-banalang lugar. Ang mga anak naman ni Aaron ay ipinagawa ng mahahabang panloob na kasuotan, pamigkis at karaniwang turbante upang silang maging kagalang-galang at maayos tingnan. Ito ay tinatawag ng mga priest garments. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ipasuot mo ito sa kapatid mong si Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Buhusan mo sila ng langis, italaga at ilaan sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Ang kanilang sabi, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Di namin alam kung ano nang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. At sumagot si Aaron, ang kanyang sabi, kung gayon tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin ninyo ito sa akin. At kinuha nga ni Aaron ang mga ito at tinunaw at ibinuha sa hulman at ginawang hugis ng guya. At pagkayari, ito ang sabi ng mga Israelita, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. At gumawa pa si Aaron ng altan sa harapan nila, kaya't sinabi ng mga Israelita, ipagpipista namin bukas si Yahweh. At kinabukasan, maaga nga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pagsasaluhan, sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasiyahan.
Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto. Kapagkat itinakwil na nila ako, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at tinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang mga ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Kaya't nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Ang kanyang sabi, alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak sa paglipol ng mga Israelita. At bumalik si Moises mula sa bundok, dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at mag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang pabalik na si Moises sa si Joshua, ang kanyang sabi, may ingay ng labanan sa kampo. Ngunit, ang sabi naman ni Moises, naririnig ko hindi sigaw ng tagumpay o pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. At nang sila'y malapit na sa kampo, nakita nga ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan dahil dito nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. Ang kanyang sabi, ano bang ginawa nila sa iyo? At pumayag kang gawin ang malaking kasalanang ito. Kaya tumayo sa pintuan ng kampo si Moises at ang kanyang sabi, lumapit sa akin ang lahat ng mga panig ni Yahweh at lumapit sa kanya ang mga Levita. Ipinasabi ni Yahweh na Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita maging kapatid o kaibigan o sino man. Sinunod ng mga Levita ang mga utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila sa araw na iyon. Sinabi ni Moises, ngayon inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid, kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. At sinabi niya pa kay Moises, tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. At ganoon nga ang ginawa ni Moises. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. At si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at kanyang sinabi, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Sinabi pa ni Yahweh, magkikipagkasundo ako muli sa bayang Israel, sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Pagkatapos sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pagipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalaya na dahil sa pagkipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning na pala ang kanyang muka. Natapos nila ang toldang tipan ayon sa inutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tinignan ni Moises at binasbasan ng matiyak na nayari ang mga ito ayon sa inutos ni Yahweh. At nang magawa ang toldang tipan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. At sa patuloy na paglalakbay ng mga Israelita, patuloy silang pinanut na bayan ng Panginoon. Lessons mula sa buhay ni Moises. Walang makakapigil sa mga plano ng Diyos sa ating mga buhay kung tayo ay nais gamitin ng Diyos, nandyan ang kanyang pag-iingat tulad ng ginawa niya sa buhay ni Moises. Faith over fear. Tulad ni Moises, sa dami ng kanyang mga excuses, still, siya ay humakbang sa pananampalataya. Kasama natin ang Diyos sa kanyang mga gawaing pinapagawa sa atin. Tulad sa buhay ni Moises, siya at sila ng mga Israelita ay pinanot na bayan ng apoy at ng haliging ulap. Bunga ng pananampalataya ay ang pagsunod sa salita ng Diyos o ang sinasabing obedience. Tulad sa buhay ni Moises, sa kabila ng kanyang mga excuses, still siya ay humakbang sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Bilang isang leader o tagapanguna tulad ni Moises, napakalaga na dapat magkaroon tayo unang-una ng pananampalataya sa Diyos, lakas ng loob mula sa Diyos, prayer warrior, encourager, patience, positive attitude, paninindigan sa katotohanan, pagkikinig sa Diyos sa kanyang banal na salita o ang obedience tulad ni Moises. At makikita naman natin sa mga Israelites at Egyptians sa kanilang mga buhay natin na pag-aralan, ang kanilang disobedience ay nagdudulot ng kapahamakan at nauwi sa kamatayan. At makikita naman natin that God is just. May kaparusahan, bunga ng kasalanan at may pagpapala, bunga ng pagsunod. Ang Diyos ay hindi nagbabago tulad ng pagtupad ng kanyang pangako kina Abraham, Isaac at Jacob hanggang kina Moises. At gayon na rin sa atin at sa susunod pa.
Mahal ka ng Diyos, kapatid. Huwag nawa tayong magsawa na maglingkod sa ating Panginoon at sambahin siya sa Espiritu at saka sa katotohanan habang inihintay natin ang kanyang muling pagbabalik at hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kumusta ka, kapatid? Mula sa ating napag-aralan sa libro ng Exodus, tulad ng mga Israelita, nais mo din bang magpatuloy sa pagkakasala? Ipinapaabot ng Diyos na nais tayong palayain sa pagkakaalipin sa kasalanan. Papaano? Una, dapat natin kilalanin ang ating pagiging likas na makasalanan. Ang sabi sa Book of Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kapatid, kung hindi pa natin nakikilala ang ating pagiging makasalanan at hindi pa nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, ito ang araw ng pagliligtas. Ito ang pamamaraanan ng Diyos upang ipaabot po sa inyo ang mabuting balita. Ang kamatayan ng Panginoong Yesus dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan dahil sa habag at pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Ang Panginoong Yesus na siyang muling nabuhay makalipas ang 3 araw. Kung ngayon handa na ang iyong puso para kilalanin ang iyong mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Yesus bilang iyong personal na Diyos at tagapagligtas, tayo ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa akin. Kinikilala ko po ang lahat ng aking pagkakasala. Pinapasalamatan ko rin po ang kaligtasan na nais niyong ipaabot sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Buong puso, kaluluwa at kalakasan ako magpapasakop sa inyo at naway masunod ang inyong kalooban at makapamuhay ayon sa inyong salita. Mula ngayon, maghari po kayo sa aking buhay at patnubayan niyo po ako. Salamat, Panginoon. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. All glory to God.